The government increased its debt payments to 1.86 trillion pesos as of October, paying more than 90% of its obligations for 2024. Data from the Bureau of the Treasury Department, or BTR, showed as of the end of October, the government has already settled 91.6% of its obligations for 2024, or an equivalent of 2.03 trillion pesos. This said figure is a record in terms of debt payment. Well, good news ito. Bago magtapos ang taong 2024 ay nabayaran na pala ni PBBM ang ating utang. Halos lahat ng utang, year 2023 to 2024 ay nabayaran na pala ito. Samantala, ang kanyang mga kalaban ay busy sa paninira sa kanya kung ano-anong mga wilga-wilga ang ginagawa, mga revolusyon daw. Ngunit si PBBM ay busy kung paano makaipon, makakuha, or sa palagay nga ng iba ay ang binayad daw ay Marcos Gold dahil napakalaking binayaran, trilyon pesos. Narito ang ulat at mga reaksyon ng iba pang mga ka-vlogger tungkol dito. Atin panoorin. Halos nabayaran na ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, 1.55 trillion pesos ang program debt simula January hanggang October. Mula sa halagang yan, 95% na ang settled. Ibig sabihin, 1.48 trillion pesos na ang nabayaran ng Pilipinas. Ito yung taong 2023 na utang natin, 95% ang nabayaran at iba pa yung utang ng 2024 at yun ay bayad na rin. Kaya dito sa dulo ng bidyong ito ay makikita natin na talagang bayad na. Ngayon, marami pa rin ang nagsasabi na hindi nagbayad. Ano ba itong balitang ito? Galing to sa Legit Channel News eh. At meron pa tayong dalawang vlogger dito na mga tanyag na vlogger na nag-vlog din ito. So ito ay legit na talagang binayaran, legit news ito. At pilit pinipigilan ito ng mga kalaban ni PBBM na mailabas ang mga balitang ito kasi babango ang pangalan ni PBBM, tataas ang rating niya. Ngayon nga, yung mga makaliwa, yung mga LFS, yung mga KMU ay sumanib puwersa na kay PBBM eh. Kung nalaman nyo ay nagwilga sila, yung makaliwang grupo, yung pulahan, ay nagwilga laban sa mga kalaban ni PBBM. Kaya bumaliktad na lahat, kahit ang mga Pinklawan, yung mga grupo ni Robredo, kahit yung Dilawan, yung mga pari ay pumanig na rin kay PBBM. Kaya ano pang iniintay nyo mga DDS? Imulat nyo na yung inyong mga mata. Huwag na kayong magpabudol-budol pa sa kung anong mga sinasabi sa inyo. Tapos na ang rehimen ng kadiliman. Balik tayo sa balita. As of October, halos 14.5 trillion ang national debt ng bansa. Eto na, I'm sure hindi magugustuhan ito ng mga DDS. Ito naman si ating kapatid na Sangkay News. Sa kanyang ito ay anti-Marcos to noon eh. Pero ngayon, di ba, balance yung kanyang pag-iisip. Nabuksan ang kanyang isip. At ngayon, bumilib na siya kay PBBM. O pakinggan natin. Eto na, I'm sure hindi magugustuhan ito ng mga DDS. Utang ng bansa, malapit ng mabayaran. Totoo ba to mga sangkay? Kasi for how many, ilan na bang presidente ang dumaan mga sangkay? Wala pong ibang ginawa itong mga pangulo. Mga lima na. Kundi mangutang na mangutang. Pero sa panahon po ni PBBM, nagbabayad po tayo ng nagbabayad. Aba, teka, saan ba kumukuha ng pambayad ng Marcos administration? Yan na yan. Saan ba? Sa Marcos Wealth na ba ito? Ay, nako po mga sangay. Kasi masyado pong palaisipan eh. Interest. Diba? Ang laki ng babayaran pero nagagawa po ni PBBM na gawin ito mga sangkay. So, ito nga ang sinabi ko noon sa isang vlog ko na hindi kayang bayaran ng pera ng Pilipinas ang utang dahil lugmok na tayo sa utang. Saan ba kumuha si PBBM niyan? Ngayon, sa isip ko lang to at meron ding mga nagsabi nito na interest daw ng mga account ni Apo Lagay ng kanyang ama. Yung interest, of course, nabuksan na kasi ni Bongbong yan eh. Hindi lang sinasabi na nabuksan, magkagulo eh. Baka grabe siguro ang mangyari sa Pilipinas kapag ganyan kasi marami ang naglalaway niyan eh. Yung mga dilawan lang gusto makuha yan. Yung sumunod na admin gusto rin makuha. Lahat gustong makuha ang Marcos Wealth. Kaya ito, baka ito na nga yung umpisa na
ginagamit niya ang Wealth for Humanity para sa wealth itong for the Filipinos. Of course, unahin mo ang Pilipinas bago ang ibang bansa. Okay, so balik tayo kay vlogger Sangkay. Nanggaling ang pera. Diba? Di ba kayo nagtataka mga sangkay? Well, ito, tingnan po natin itong balita. Kasi maganda ito mapag-usapan para malaman po natin lahat mga sangkay ang tungkol po dito. Ito kasi yun, ayon po dito, sa kabila ng hamon sa ekonomiya, ipinakita ng Administrasyong Marcos ang kahusayan sa pamamahala ng utang sa bansa. Oy, aba. May nag-uusapan dito mga sangkay yung pagiging isang magaling na leader. No? Sa kabila daw po ng hamon sa ekonomiya. Ano ba mayroon sa ekonomiya natin? Ang ekonomiya natin ay naghihikaos mga sangkay kasi ilang dekada po tayong napag-iwanan simula po nung naluklok ang dating Pangulong Corazon Aquino. Ngayon mga sangkay, sa kabila po ng hamon natin o problema natin sa ekonomiya, ipinakikita daw po ng Marcos administration ang kahusayan sa pamamahala ng utang sa bansa. Bakit? Ayon mo sa balita, umabot na sa 1.86 million or trillion pala, hindi million. 1.86 trillion ang mga bayad sa utang ng gobyerno hanggang sa katapusan ng Oktubre na halos 92% na ang target na bayad para sa 2024. Aba, mga Ayan, so sa ganyan lang na binayad ni PBBM na 1.86 trillion, yung utang ng kanyang ama ay 20 billion lang eh. Hindi sumobra na yung binayad niya sa utang nila noon. Pero dahil sa mabait na tao ito, ay binayaran niya pati ang utang ng mga nakaraang presidente. Digong Duterte, build. Yang mga kontraktor naman ay mga Chinese. Ang Chinese ang yumaman, ang kay Duterte ay komisyon lang. Pero 10% automatic sa presidente yan eh. Kaya malaking peras ang build ni Digong. Ngayon yung sinundan ni Digong, si Pinoy, ay meron ding racket yon. Kaya palagi ang utang natin, sabi nga ni Sangkay, ay wala. Sa 5 presidente, walang nakapagbayad, kundi puro utang ng utang lang. E ngayon si PBBM, ang lahat ng naibayad niya pala ay 1.86 trillion pesos na. Bayad na yung utang ng kanyang ama. So wala nang dapat pag-usapan pa na nagnakaw ang mga Marcos. Malinis na, wala na. Itigil na yung mga nakaw na yan ng mga kwento dahil bayad na ni PBBM. Sobrang bayad ni PBBM, 1.86 trillion. Ang kanilang utang ng pamilya nila sa Pilipinas, 20 billion lamang. Pero hindi nilagay sa bulsa ha. Yan ay ginawa ng mga proyekto, mga national highways, national road, public buildings, public parks, mga tulay na bilyon-bilyon ang gastos, mga eskwelahan. So wala na tayong dapat isisi pa sa mga Marcos. Talagang napakagaling na mga tao na magdala ng Pilipinas. Kung meron man silang nanakaw, sabihin natin ay mga komisyon, di ba? Kasi ano naman talaga yung mga komisyon sa project. Talagang merong ang presidente diyan, merong porsyento. SOP yan eh. Kahit hindi tanggapin ng presidente, ibibigay talaga yan ng mga kontraktor. Kaya nga, magtaka tayo bakit build ang ginawa ni Digong. Kahit kabundukan na walang mga farms, na kabundukan, ginagawa ng mga highways. Kaya gastos lang eh. Wala namang dumadaan ng mga truck. Dito sa Mindanao, nakikita nyo, di ba? Kahit walang mga taniman doon sa ibabaw ng bundok, ay gumagawa ng mga konkretong daan. Kaya gastos lang. Dapat pag-isipan yan. Okay, so, dito susunod kay ka-vlogger Sangkay ay ang isa na namang vlogger na magaling din ito. Isa sa mga idol ko to. Kaya sa kanya ako kumuha ng courtesy video. Okay, patuloy tayo. Nakakatuwa yun, no? Halos nabayaran na ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Ito yung narinig niyo yon, Sovereign Wealth Fund. 'Di ba? Parang katulad din ng Sovereign Wealth ng Marcos. Ang Sovereign Wealth ng Marcos ay sabi ni FM ni Apolacay na para sa Pilipino. Gagamitin ang Sovereign Wealth para sa pagtayo ng mga eskwelahan,
pag-develop ng siyensya, at paggawa ng mga infrastructures, mga tulay at mga highways at public buildings. Yan ang habilin ni Apo Lakay sa kanyang anak na si PBBM. Kaya ngayon, ito, bakit Maharlika Wealth Fund? Dinugtungan lang ng fund eh. Pero parang Maharlika Wealth lang ang ano niyan eh, ang source, di ba? Sabi ni PBBM, dito kukuha ng pambayad sa mga proyekto. At hindi na tayo mangungutang in the next few years. Kapag nabayad na yung utang na yan, ay ang Sovereign Wealth Fund na ang gagastos ng lahat. Diyan kukuha. Ngayon, magtaka tayo, bakit Maharlika Sovereign Wealth Fund ang pangalan? Kasi si Marcos, yung kanyang ama, ay meron ding Maharlika Wealth, which is, yun nga ay budget para sa pagpaganda ng Pilipinas. Kaya dito malalaman natin na pinapattern lang ni PBBM ang kanyang mga plano sa plano ng kanyang ama. Sinunod niya yung plano ng kanyang ama. Kaya walang patutunguhan ng Pilipinas, kundi magiging next Singapore na tayo. At baka in the future, dahil sa tutulong sa atin si Elon Musk, ay baka magiging superpower tayo dito sa Asia. Tutulong si Elon Musk. Si Elon Musk ang pinaka-bilyonaryo na tao ngayon sa buong mundo. Na nag-iisa lang Hindi yung korporasyon katulad sa Saudi. Mayaman nga sila pero buong angkan yung may-ari. Individual billionaire person, yung nag-iisa lang, si Elon Musk talaga. Ang pinakamayaman na tao ngayon sa buong mundo, lalo na ngayon na siya ang umahawak ng Department of Research ni Donald Trump. At siya yung nakano dyan ng mga panggera. Nagdisenyo ngayon ng mga panggera ng mga fighter jet. Yung mga NGAD, yun yung bago ngayon. Yung next generation jet fighters, mga NGAD ang tawag. Kaya Elon Musk tumutulong sa Pilipinas ngayon, nagbigay ngayon ng $10 billion yun na, $10 billion sa ating gobyerno para ipambili ng gamit pang militar. Kaya iiyak ang China. Yan ay atin i-vlog by next week ang tungkol sa pagtulong ni Elon Musk sa ating military. Okay, balik tayo sa balita. Government increased its debt payments to 1.86 trillion pesos as of October, paying more than 90% of its obligations for 2024. Isang tanong ang bumabalot ngayon. Bakit si PBBM lang ang nakakagawa nito? Nakakakuryos, hindi ba? Sa lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas, tila may isang pangalan na muling nabibigyan ng bagong sigla ang ekonomiya. Nakakapag-ayos ng utang ng gobyerno at tila sinusundan ang yapak ng kanyang ama, si Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Pero bakit nga ba sa lahat ng naging leader mula noong panahon ni Ferdinand E. Marcos Sr., tila si PBBM lang ang nakakagawa nito? Ano ang sikreto niya? At higit sa lahat, paano niya ito nagagawa sa kabila ng tila imposibleng sitwasyon? Huwag kang bibitaw dahil ang sagot ay nasa dulo. Maki ang utang noong panahon ni Ferdinand E. Marcos, pero ginamit ito para sa malalaking proyekto tulad ng mga dam, kalsada, ang Pan-Philippine Highway mula Apari hanggang Hulo at iba pang mga infrastruktura na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Subalit matapos ang kanyang administrasyon, naging iba ang usapan. Sa ilalim ni President Cory Aquino, lumubo ang utang. Gayun din sa administrasyon ni Ramos, Estrada at Macapagal Arroyo ay umakyat pa rin ito. Hindi rin ito naawat sa ilalim ni Pinoy at lalo pang tumaas noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa Build program. Kaya maraming nagsasabi, hanggang kailan tayo magbabayad ng utang? Pero ito na nga ang nakakagulat. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tila unti-unti nagiging posible ang imposible. Sa datos mula sa Bureau of Treasury na itala na ng administrasyon ang pagbabayad ng 91.6% ng kabuuang utang para sa 2024, isang record na mahirap pantayan. Sa simpleng salita, hindi lang utang ang binabayaran ng administrasyon, binabawasan din ito ang pasanin ng susunod na henerasyon. Ayan, at napakaswerte ng susunod na presidente. Bakit maswerte? Bakit nasabi ko? Kasi kukunti na lang ang kanyang babayaran na utang, di ba? Kasi babayaran ni PBBM gamit ang tinatawag na Maharlika Sovereign Wealth. Dinugtungan lang ng fund Yung Maharlika Sovereign Wealth, yan ay programa din yan ni FM, ni Apo Lakay. Ngayon, dinugtungan lang ni PBBM ng fund, pundo.
Saan ba kumuha siya ng pondo? Sa palagay ko ay sa mga interest na nga yan ng kanilang mga secret gold deposit. Galing sa mga interest. Nilagay sa sovereign wealth fund, gagamitin para sa in the next few year, hindi na daw tayo mangungutang sa susunod na mga taon. Sabi yan ni PBBM. Kaya napakagaling eh. Habang yung kanyang mga kalaban, kaliwat kanan, taas baba, lahat na yata ng sulok ay gumagawa ng ingay para sirain si PBBM. Yan ang tinatawag na mga crab mentality, yung mga talangkang pag-iisip, crab mentality na kung sinong nasa itaas ay hatakin nila sa pababa kahit sila ay talangka lang. Diba? Karaykay, kasag, alimango. Ganyan. Itong hinahatak nila pababa ay top of the line niya na klaseng creature on earth. Kaya hindi mahatak ng mga alimango lamang ng mga crab mentality na yan. Kasi genius ito. Kung nakita nyo tahimik lang, pero ayan, iyakan na ngayon ang mga DDS. Iyakan na yung kanilang mga leader kasi makukulong na. Dahil sa hindi nag-iingay itong si PBBM pero sikreto lang yan. Ganyan, parang bumangga nga sa pader yung mga DDS na yan eh. Kung ako kay Digong ay makipag-ayos na ako habang maaga pa kay PBBM. At ako'y mag-pledge na susuporta para hindi sila makulong. Nagpatigasan hindi makaya ng patigasan yan kasi presidente ang binangga nyo. Dapat marunong kayong makisama. Huwag nyong banggain yan. Kung ako, ayaw ko makipag-away dyan. Mauubos ang pira nyo dyan. Makulong pa kayo. At lahat ng inyong angkan ay masama ang record in the future kapag kayo matalo sa mga ganyan na mga kaso nyo. Kaya sa mga DDS, buksan nyo ang isipan nyo. Suportahan nyo kung sino ang talagang matalinong presidente. Hindi ako nagsabi na si PBBM basta't matalino lang, makadiyos. Hindi yung mga killer, di ba? Iyanin nyo kung patay na yung mga anak nyo, mga apo nyo, dahil na baril, natukhang, di ba? Ibalik nyo ba yun, yung madilim na nakaraan? Ako wala akong natukhang na mga kaibigan, pero naawa ako doon sa mga inosente. Kaya nagkambyo ako Ako'y Duterte noon Bump fist nga. Bawat makasalubong kasi Duterte grabe nang malaman natin ng mga ginagawa niyan. Okay, so eto, klarong-klaro na talaga na binayaran na nga. Kaya wag na tayong magikinig kung ano pang paninira diyan. Ang iba nagpublish pa na gawa-gawa lang daw ito kasi ayaw nilang bumango ang pangalan ni PBBM. Okay, so ako'y magpasalamat sa lahat.